Pag-usapan naman natin is all about under-eating. Meron kasi ako napanood na documentary na parang madalas na kinakain nila is puro kamoteng kahoy. Busog naman sila. Yes, tama naman, busog naman sila. Pero ang isa lang talaga na hindi halos araw-araw, talagang yun na talagang literal na kinakain nila araw-araw ay ang pagkain ng kamoteng kahoy. Kamoteng kahoy, kamoteng kahoy, kamoteng kahoy. Pero alam mo yung balat nila, manilaw-nilaw na siya. As in, manilaw-nilaw na siya. Kung iisipin nating mabuti, pastor, busog naman, di ba? Ano yung problema? Busog naman. Paano yung mga obese? Kita mo naman talaga na bloated na sila. But still, under-eating pa rin sila. Malnourished pa rin sila. Pero, mataba naman sila. Para naman doon sa mga may sakit na nakakausap ko, kaya ganyan ang nanay mo, kaya ganyan ang tatay mo, kaya ganyan ang kapatid mo, kaya ganyan ang pamilya mo, nakakaranas ng ganyang klase ng sakit, pabalik-balik sa hospital sapagkat under-eating. Under-eating. Sabi ko, paano nang under-eating? Kumakain naman siya, di ba? Isda, di ba? O balikan natin yung documentary na naninilaw na yung balat. Busog naman, kamuting kahoy nga lamang ang kinakain araw-araw. What's the point? Ano yung ibig ko sabihin? Under-eating nga. At least dapat ang tao kumakain at least 500 grams, 300 to 500 grams pataas kapag nakapag-adjust ang katawan mo ng karne. At least mga 6 to 12 eggs per day, di ba? All kinds of meat makain mo. Kahit eliminate mo pa yung gulay. Pero syempre kung hindi mo naman kayang eliminate yung gulay, wala namang problema. But my point is, kailangan nyo po talaga na pagpukusan talaga ano yung pagkain na kompleto ng essential nutrients na kailangan ng ating katawan, that it can nourish our body. Hindi na po dito pinag-uusapan kung busog ka, kung okay naman yung kinain mo. Enough naman siguro yun. Wala kasi talaga nagturo sa atin. Kulang kasi talaga tayo sa kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay. Nahirapan tayong i-analyze yung sitwasyon kung tama ba itong ginagawa, sapagkat ginagawa din lang ng karamihan, di ba? Ako na po nagsasabi sa inyo na dami na po nating inalagaan, kompleto na ng mga food supplement, ang mahal na 15 to 20,000 per month, but still ganun pa rin ang sitwasyon ng kalusugan nila. Ang ending, namatay pa din. Kompleto na ng mga mayroon ng pantawag nito, itong yung blower, yung mga gadget, no? Tinutungtungan ng paa, tapos yung iniinom na tubig, pero still pagkain pa din. Ang tanong, nanonourish ba talaga yung pagkain? Kaya tanungin niyo po yung sarili ninyo, malnourish, under-eating, o nabusog ka lang pero wala naman talagang sustansya? Think about it.